it's a happy Wednesday at welcome dito lamang sa Showbiz for More Tonight. Hello, my friend Malendi. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome sa Showbiz for More Tonight. Ito po si Romel Placente. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 6 p.m. Ayan po, ito po yung mga maiit na chika ang aming ihandog sa inyo with Malendi. Yes, and of course, I'm Vanity. Mamaya, sasamahan tayo ni Madam Milda na tingnan natin kung makahabol si Sir Rodel para makipagtsikahan sa atin ngayong araw na ito. At dahil Wednesday na naman, alas 5 na naman ng hapon, ako po, ayan, habang nagme-merienda. Chikahan galore na naman, Sir Romel, with mga... Yes, Malendi. Kaya lang medyo hindi maganda yung panon, uulan, tapos aaraw. Pero ang ulan maya-maya, kagaya kanina, bumili ako ng ulam namin na bangus. Maya-maya nabuti ng ulan, maya-maya tumigil. Maya-maya pauwi na ako, umulan na naman, wala akong payo. Hindi ko naman akalain na uulan-ulan, titigil, uulan. So ayun po, isa-isa at home na lang po tayo. Pero kung ngayon medyo sipon-siponan, dahil nga po, ito. Oo, pero ito na Malendi, sa Friday ng 9 a.m., iaan na pa kami ni Mildred, magpapabaksin na kami. Ayun, so ito na. Siyempre ako nung una ayoko, takot-takot. Parang ngayon, parang kailangan talaga, it's a must, di ba? Ikaw ba nagpapaksin ka na? Ang nagpapaschedule pa lang, Sir Romel, tinitingnan pa kung okay. Kasi ay pinaprioritize syempre, di ba, yung mga seniors, ganyan. Yun yung mas pinaprioritize. Tapos yung may mga commodities, kagaya ko, na may diabetic, tas high blood, di ba? Pero yun nga, ang sabi, Seneca, AstraZeneca, or it's either AstraZeneca or Sinovac. Kaya lang AstraZeneca, parang natatakot na nag-chill daw sila, sabi ko. Pero yun nga, mas kailangan natin talaga yung maramdaman yon, yung effect doon, kailangan tayo mag-chill at lagdat eh. Mas maganda na rin yung kasi pag nagparacetamol ka, o okay ka na ulit yung pakiramdam mo. Kisa naman hindi ka mabakunahan, mas maganda rin. Parang maligtas ka, magkaroon ka, pero sana wag na tayong magkaroon. Eh, di magiging severe, di ba? Mildred Bacod, friend, welcome! Oo, ba't ginaganon ko? Wala naman, dire-diretso ang bibig, ah? Ayan, hindi ka naka-landscape. Friend, hindi ka naka-landscape, tabi. Ba't hindi naka-landscape dito? Auto-rotate. Naka-auto-rotate, hindi ka naka-auto-rotate. Ayan. Ayusin ko muna, magsalita ka muna at ayusin ko. So ayun, di ba, sa Friday at 9 a.m. kami ni Mildred na magkasama, Malendi, pero yun nga, kailangan na natin magpa-vaccine, di ba, na wag na tayong matakot kasi ang sabi nga ni Dr. Willie o sa mga nanonood po, sa mga kaibigan namin, sa mga pamores, kailangan na po tayo magpa-vaccine kasi wag po tayong matakot kung tayo ay diabetic o kung tayo man ay high blood kasi sabi Dr. Willie, high risk nga raw yun sa virus, sa mga sakit kapag hindi ka correct. So kailangan po natin magpa-vaccine, wag na po tayong matakot. Pero yun nga, mamaya may kwento ko tungkol dyan kay... At saka another thing, Sir Romel, di ba marami ang nag-ano ngayon kasi may mga iba-ibang brand ng bakuna, di ba? Sinasabi nga, kung ano ang available, ayun ang best na bakuna for you. Kasi di ba, panahon ngayon, ang pinaka-importante naman dyan talaga, ay yung mapataas, di ba, ang immunity mo dyan sa COVID-19. Correct. Hindi naman, mapipigilan na maganap kasi, nababawasan yung chance. Siyempre, na huwag naman sana. Maging severe pag nahawakan ka ng COVID. Wag lang although, ayaw natin magkaroon, sana wag na magkaroon, di ba? Pero bago nga mag-Friday, inom ako bukas ng mga lemon, para mas baka mamaya. Pero ayoko din naman na vitamin C. Although nagba-vitamin C naman ako lagi, di ba? Kaya sipon-siponin ako. Pero talaga nung una takot ako. Pero bakit ang kapatid ko nagpa-vaccine na, ang kuya ko nagpa-vaccine na kailangan na talaga natin to, di ba? Dati tayo magpa-vaccine, pero nung dumating, takot. Kasi mga kumakain na video, wag naman tayo matakot kasi kailangan po ng katawan natin. Si Mildred nung una takot kasi may asthma. Baka hindi niya kaya. Naririnig ba ako? Yan. Yes, rinig na rin.
Go, bumati Oo. ka ng friend Kasi Mildred. I have my Welcome own sa mic. showbiz. Yes. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Showbiz Pa More Tonight. Dahil tayo'y nakakatuwa ang Showbiz Pa More Tonight natin. Ang tagal na, 'di ba? Parang going to na tayo? 2 years or 3 years? 'Di ba? Hindi ko na matanda Oo. sa bilis ng panahon. Going to 3 years Parang na yata, magti-three- di ba? Going to 3 years kasi parang magto 2 years na yata itong pandemic na to na sana matapos na, 'di ba? Correct, Oo, correct, ayan. correct. Oh, ayan, 5:13 na, so kailangan may start na nating ating mga showbiz balita. So, ayan na po, sa Yes! showbiz story number 1, si Malendi. Yes, go! Ito na nga, para sa ating pa-more story yan. Number 1, mga katapilisa, Alma Moreno, tinakasan ng inuupahang kondo, ipinatupo. Inireklamo at pinatulfo pa ng may-ari ng inuupahang condominium unit sa Paranaque, si Alma Moreno. Ito'y matapos umanong layasan na lamang ni Moreno at hindi bayaran ang nagamit na kuryente na umaabot sa 40,000 pesos. Sa nasabing programa, ipinasilip ng may-ari ng kondo na si Teresa Grenard ang kalagayan ng kondo na nilayasan ni Moreno. Kwento ni Grenard, ilang beses itong nakipag-ugnayan kay Moreno tungkol sa issue, subalit deadma ang huli. Ayon pa sa may-ari ng kondo, hindi niya pinarerentahan ang unit dahil pandemya, ngunit nakiusap si Moreno at kanya itong pinagbigyan. Isang buwan ang kanila umanong pinapag-usapan mula Agosto 25 hanggang September 25. Sa umpisa ay wala raw naging problema hanggang sa malaman niyang umabot na sa 5 buwan na hindi nakapagbabayad ang aktres kung saan naputulan pa ito ng tubig. Sambit pa ni Bernard, kahit hindi nabayaran ng aktres ang upa sa kanya, basta't bayaran nito ang kuryenteng ginamit nito sa kondo. So, ayun na nga sa pag-ugnayan ay hindi daw sumasagot dahil busy sa shooting dahil nga naman Ayun may na mga nga, project. Ito nung una daw Correct. 35K ang binigay, which is okay naman, paunang bayad. Ang kaso, tumagal daw hanggang February. Tapos wala, Diyos ko po, ang daming mga ipis-ipis. Nakita niyo ba yung video? Madaming ipis-ipis. Actually, nakita ko yan sa tulpo kasi pag wala akong magawa, nagpa-browse ako. Nakita ko yung nagre-reklamo yung babae na taga Dubai. So yun nga, may kakilala kasi yung babae na hindi mismong si Alma Moreno, kaya lang si Alma Moreno siya na alam niya makakapagbayad, kaya pinagbigyan niya. Ang sabi nga lang, Malendi at Mildred, di ba, 1 month lang. Pero in-extend, parang ginawa nilang office. Pero yun nga, after nakakatuwa rin yung babae, si Mrs. Grenard, kasi hindi niya nasisigilid yung bayad sa upa, basta bayaran niya na lang yung sa kuryente na naputol. 47,000 daw, di ba? 47,000. Pero yun nga, nung pinatulpo to, si Alma Moreno hindi sumagot para magharap. Kasi sa tulpo, dapat magharap ang 2 panig, di ba? Pero sa Alma Moreno, ang sabi niya, Tulpo, ikaw na lang mismo kausapin ka ng personal. Dahil hindi pinagbigyan ni Tulpo. Kasi gusto niya doon magkaayos. Kasi minsan doon naman di ba? Doon Oo. Pero karamihan doon kasi, di ba? nagkakausap. Correct. Pero si Alma din kasi parang katulad din ng mga ibang artista na nagkaroon ng issue sa Tulfo, di ba? Hindi rin naman sila pumunta, nagsasalita, like si Tekla, like si Janela Salvador nung nireklamo siya ng PA niya, di ba? Parang hindi, parang sa side nila, parang hindi naman din yung proper venue para humarap sila. Diba? Siguro may ganyan-ganyan. Kung bakit hindi naman yung korte. Parang ganon. Sa tingin nila. May kanya-kanya rin naman silang dahilan na parang gusto siguro nila isettle yun privately. Siyempre mga celebrities to, di ba? Parang masyado mo namang binandera kung ano man yung problema mo, di ba? So, yun lang, dun sa sana na-settle na kasi kung 47,000 lang naman, maliit na lang. Ang bill ng kuryente, 40,300 plus, parang ganoon. Kasi hindi na lang siya. Nasa Dubai na si Send ang bill. Kung true man yan, di ba Kuya Romel, kung totoo man yan, hingi na lang siya kay anak niya, kay Win-Win, di ba? Meron naman siya sigurong 40 plus thousand, di ba? Pero hindi din natin alam kung ano yung totoong kwento. Siyempre, sabi nga natin, gas-gas na ang sabihin. Dalawang istorya. Correct. O siyempre, lagi tayong magbibigay ng for the benefit of the doubt. Lagi may dalawang panig ang kwento. Oo,
Pero Oo, di tsaka ba yun nga? sinasabi dito, sabi daw ni Alma, sa isa niyang staff, alam ng Diyos na wala daw siyang ginagawang masama. Oo. Alam ng Diyos yan, kaya hindi ko kailangang mag-explain sa inyo. Parang Oh, ganun. Yun at may denial may denial, 'di ba? May pagde-deny na nagaganap. So, ibig sabihin, kung pinapalabas siya ganun, alam ng Diyos, ibig sabihin, nagbabayad siya ng renta at naputulan yun. Pero paano naputulan? Kung isipin din natin, paano naputulan na Oo siya nga, lang naman tama ng naman. renta? Kung isipin, teka muna, Tama ako'y naman. nasa Dubai, kayo lang gumagamit. Ibig sabihin, kung naputulan ko, dahil may gumamit at hindi nakapagbayad. Kasi Tama ganun naman isipin din. natin, friend, di ba? So Correct. bakit ganun? Or meron na silang usapan. Sige, baka naman ibig sabihin. Pero yung dahil alam ng Diyos na wala akong kasalanan, wala talaga siyang mali. Or pwede ka dahil dyan, ay nakapag-usap na po kami, Sir Tulfo. Nagtaka lang ako, bakit dinanpak sa inyo sa Tulfo? Baka ganun. Kung ganun dialogue ni Alma. Pero yung sabi niya, alam ng Diyos na wala akong kasalanan na gamit nga si Lord di ba, kahit saan. Pero yun nga, meron iba naman totoo. Pero how come na naputol yung kuryente na yung babaeng nakatira doon na hindi naman niya ginagamit ay nasa Dubai base, di ba? So, although hindi natin alam talaga yung tunay na kwento, sila lang talaga nagkakaalaman. Pero yun nga, magharap sila mag-usap at isettle na lang talaga kung may utang man, kung totoo bang may utang, di ba? Kasi Correct, naano na yung pangalan niya, Alma, drag pa, paano kung tumakbo pa siya sa mas mataas na posisyon, ganyan pala si Malapit Alma. na eleksyon. Oo, yun nga, baka may plano siyang iba, di ba? Kaya lang, hindi na siguro siya tatakbo ng senador dahil nag-attempt na siya before. Kaya sabi nga, di ba, pero laging may second attempt, may third attempt, kagaya ni Pia Wurtzbach, nag-third attempt, tsaka nanalo, di ba, Miss Universe, at nanalo pa sa ibang basa Miss Universe, di ba? So yun nga, pero dapat nga magpaliwanag na rin sa Alma o mag-usap sila, ayusin na nila ni Miss Grenard kung ano ba yung naging problema para hindi na madag yung pangalan niya, di ba? Napapag-usapan siya, may balita nga kay Alma, hindi naman maganda, pangit ang balita, di ba? So sana mag-ayos na kung alam ng Diyos na wala siyang kasalanan, makipag-usap na lang siya. Pero tama din si Mildred, meron kagaya ni ang nakipag-usap si Tekla, hindi nakipag-usap, hindi rin wala. Pero naayos din yung kaso. Baka ganun gusto niya, ayoko na maisa publiko pa to. Gusto ko tay-tay na lang, hindi na kailangan Kasi ng tulpo, di ba? pag sumasagot kasi yung kabilang panig, nagkakaroon pa ng part 2, part 3. So, mahaba yung story. Ayaw nila maano pa yung issue sa kanila, lalong lumala, lugar na maayos. Pero nakakatulong din naman ng tulpo, di ba? Ganon. Ayaw ni Joey. Kung ayaw nila doon na parang, teka muna, hindi naman to yung parang sa kanila proper venue, hindi naman to court, hindi naman, respeto na lang natin sila. Pero marami na naman natulungan si Tulfo at the same time si Tulfo nakapagbigay ng pera sa mga nagrabyado na pinagbigay siya ng pera in fairness sa kanya. Pero kanya-kanyang reason si Malin nawala. Kanya-kanyang reason. Kagaya si Malin nawala, di ba? Irerespeto na lang natin, di ba? O dahil dyan. Si Alma kung ayaw niya. Oo, ang ganda natin dyan. Story number 2. Bahay ni Kim Rodriguez, pinalibutan ng mga kelot. Labis at takot ni Kapuso actress Kim Rodriguez matapos umano palibutan ng kalalakihan ang kanyang bahay. Nagsimula ito na makalitan ni Kim ang kapitbahay niyang barangay Kagawad noong linggo dahil sa hindi pagkakaintindihan sa parking. Ayon kay Kim, mahirap ang parking sa kanilang lugar at hirap makapasok ang sasakyan. Ayun, ba't gumalaw? Ayun, makapasok ang sasakyan ng Kagawad na kinilalang si Ronald Ortiz dahil bagyang nakaharang ang sasakyan ng aktres. Nakisama umano siya at inalis ang sasakyan upang makapasok ang Kagawad at tsaka'y binalik ang parada ng kanyang sasakyan. Nang maayos na ang parking ng dalawa, nagulat ang aktres nang sabihin ng Kagawad na alisin nito ang sasakyan niya. Kwento pa ni Kim, bago dumating yung pulis at Kagawad, ay tumawag ito ng grupo ng kalalakihan na nakamotor at nag-iikot sa harap ng kanilang bahay at naglalakad-lakad. Hindi ako makatulog sa gabi. Natatakot ako kasi dalawa lang kami ron, ayon pa sa aktres. Ayon naman sa barangay chairman sa lugar, nagkasundo ng dalawang kampo na hindi na doon magpapark si Kim Rodriguez. Ayan, usaping parking talaga, maraming nagaganap dyan, ha. Alam mo, the worst nga,
yung kaibigan nga namin na nagkaitakan pa, di ba? Romel Placente, di ba? Dahil dyan sa parking na yan. Oo, umaabot sa ganyan. At buti na lang yung kaibigan namin yun na may humawak ng itak ay malapit sa isang artista. Kaya, ano siya, tinulungan siyang makapag-bail. Alam mo na kung sino yung kaibigan nating yan. Romel Placente. Ang ibig kong sabihin, diyan talaga sa park na yan, nagkakainitan sa parking, nagkakainitan talaga, di ba? Oo, abuti naman at na-resolba kasi kung talagang may mga kalalakihan talagang umiikot-ikot sa bahay mo, nakakatakot yun bilang babae, di ba? Correct. Oo, nakakatakot. Buti naman naayos, di ba? Eto na kasi, yeah. ang nangyari, ang ano naman dito, nagsalta na rin si Kagawad. Ang sabi naman ni Kagawad, noon pa raw kasi, nagpa-park na lagi si Kim sa parking niya. Hindi lang ito ilang beses. Oo, at lagi niya sinasabihan, at nagpa-parking yata din yung boyfriend niya na nandun daw. Ang problema daw, tinatawag-tawag daw sila sa loob ng bahay, alam naman daw nandun sila, ay ayaw lumabas. Ayaw lumabas. Yung mga aligi daw, yung baka mga naman pulis bawal lumabas. Oo nga, kasi may COVID, di ba? So eto, kasi nagbabasa ako ng text ng chat ng kapatid ko eh. Nag-chill daw talaga siya, tsaka sumakit ang bibig nung nagpabakuna. Sabi ko, talagang mararanasan yun. Sabi, kumapal daw yung bibig. Sabi ng kapatid ko. Pero, di ba, mararanasan naman daw lahat yun eh, di ba? So, kumapal ang bibig niya, masakit yung ulo. Pero ayoko na rin matakot, Lord. Sabi ko magpa-check up na rin sa hospital. So anyways, di ba? Yun nga, pero dapat nga, dahil na-post ni Kim sa Facebook, alam mo ba dapat ididemanda ng hindi bullying, cybercrime, cybercrime itong si Kim. Pero yun nga, nagkaharap sila dito sa sa barangay na ayos na nila. Ayun nga, dapat, kagaya ni kay Alma Moreno, dapat magkaayos sila, mag-usap. Pero yun nga, hindi na tinuloy ang pagdemanda kasi parang sinira daw siya yung pamilya niya through Facebook. Binanggit yung pangalan ng Kagawad eh. Siyempre sira sila. Bakit sinasabi pa kasi ni Kim, anong klase Kagawad to? Akala ko matutulungan kami to. Yung pala sila pala maninira sa amin. Di ba? Yung parang ganun. Mo, may plano pang tumakbo yung Kagawad nga naman. Importante sa kanya yung kanya image, di ba? So, doon siya nanggagaling. At dahil lang sa parking lot, kaya nagkakaroon ng ganyang controversial. Kaya mas malala. Pero ang sinasabi naman ni Kim, parang konti lang ng part ng area na din sa parking na. Kaya lang syempre, minsan pagka-aalis ka din sa parking mo, aalis yung sasakyan mo, yung may-ari ng parking, hindi ka makakaalis. Hindi na siya makakadaan. Kahit konti, hindi siya makakadaan. So, tinatawag nga sila Kim. Eh, si Kim naman, di daw sumasagot. At ilang beses daw, pinagbigyan naman daw dati. Tapos, tatawagin, hindi naman sila makalabas-labas. So, maintindihan na rin naman natin yung side ni Kagawad. Kaya syempre, minsan ganun naman talaga yung mga reaction. Ikaw, sinabi yung parking kanina. Tumatawag kami, hindi kayo bumubukas. Hindi kami, paano kung nagmamadali ka? Papasok ko sa tuwan, daw makapagdal sa sasakyan mo. Kung andal yan, masasapul pa yung kotse nila parehas. Kaya, yun nga, tumatawag hindi. Hanggang tumawag lang yata ng tao para tatawag. So, nag-megaphone pa daw eh, para tawagin. Sige, ayaw nilang lumabas kasi andun pa yung boyfriend. So, anong ginagawa ng boyfriend? Ang sinasabi daw ni Kim, walang tao. Yun pala, andun pala yung boyfriend. So, doon palang mali na si Kim. So, ang ginawa ni Kim para magkasundo na sila. Sinasabi niya, dalawa raw sila doon, di ba? Dalawa raw sila nandoon. Dalawa lang kaming naroon. So, ibig sabihin, siya at saka yung boyfriend niya. Boyfriend niya. Diba? Pero yun nga, ang maganda, nagkaayos sila. Bigyan na ni Kim yung post niya, di ba? So, ganun naman, magkakaayos. Siguro hindi na ulit siya mangyayari. Kaya magkabit click before you I think before you click na lang siguro. Kasi on the Kagawad's part, importante rin sa kanya yung hindi madungisan yung kanyang pangalan. Lalo't malapit na yung eleksyon, di ba? Kung gusto niya ulit, di ba? Tumakbo. Kagawad. Kapitan na mismo. Kaya lang ito, ang pangmali pa, ang problema pa ni Kim, pinakita yung video, yung picture na nakaharang din lagi yung sasakyan ni Kim o nung boyfriend niya na parang pinagbibigyan naman sila. Kaya lang yun nga, since nag-post siya na syempre nagalit na rin itong may-ari ng driveway,
dahil nga nakaharang na hindi sila makalabas, kaya tas pinost-post mo sa Facebook, doon lang siya kumbaga nagwala yung kagawad. Kasi tama din, baka nga mas tumakbo sa mas mataas na posisyon, baka mamaya nga, o kagawad ulit, o kapitan, o whatever man ang takboy niya, sira na siya. Ay, ganyan pala yung kagawad, ano, wag natin yung iboto. Siyempre, At hindi maniniwala lang yun, kasi syempre may mga followers din ito si Kim, di ba? Oo nga eh. Di ba, paninirang pa rin puri, kumbaga. Ngayon pa rin, doon pa rin Correct. bagsak sa paninirang puri. Kaya dapat talaga tama yung sinasabi ni Madam Mildred, ano, think before you click. Oo. Lalo na pag sikat na personalidad Click. ka, dapat Tama. iingatan mo kung anong pinopost Yun mo. nga. Di ba kasi marami kang followers, maraming makakabasa niyan. Kahit pa i-delete niya ngayon, the damage has been done. Di ba, nandun na yung andun na yung Correct. talagang mga nakabasa, may mga Oo. naka-screenshot din. Oo. So, wala na. Ayan, Ayan, here's now. oo. Dahil- Para sa ating Power Story number 3. Yes, dahil the damage has been done, ito na ang ating story number 3, di ba? Piolo Pascual, insensitive sa COVID vaccine joke. Hindi nga nagustuhan ng ilang mga netizen ang pagbibiro ni actor Piolo Pascual na matapos mapabakunahan kontra COVID-19. Sa kanyang Instagram story, makikitang tinurukan na siya ng first dose ng COVID vaccine at karugtong nito ay sinabing, "Then I died." May ilang hindi na-offend sa joke ni Piolo, ngunit marami pa rin ang pumuna rito. Kwento ng isang netizen, magpapabakuna dapat ang kanyang kapatid, ngunit nagpositibo sa COVID at namatay din, kaya dapat maging sensitibo si Piolo. Sambit naman ng isa, bad joke ito dahil may namamatay pa rin dahil sa pagpapaturok ng bakuna. Hayag naman ng isa, seryosong paksa ito at marami ang natatakot magpabakuna, kaya dapat hindi gawing biro. May ilan namang nagtanggol sa aktor at sinabing overreacting lang ang mga tao. So anong masasabi nyo dyan? Ako, totoo naman yan. Nagulat ako sa iyo, ah. Hindi, totoo naman yan na parang sensitive talaga yung issue dahil yung iba, Yes, diba, correct. parang sinasabi mo na mamamatay ka na, yung iba tuloy natatakot. Kagaya yung kapatid ko nga, nag-chat sa akin, may naramdaman, natakot na tuloy ako, nag-chichid ako, mapal yung baby. Tama nga, wag maging sensitive kasi, wag maging sensitive. Talagang sensitive talaga yung mga tao ngayon kasi nga iba, natatakot Namamatay. magpabakuna. Oo. Di ba namamatay, natatakot na talaga sa, tapos nagbibiro ka. Parang, eto yan eh. Di ba ako sasabihin ni Mildred, kuya, wag ka magbibiro, papasok ka sa mga isa, sasabihin, ay, may dala akong bomba. Pagbiro ka ganun, boom! Huliin ka na agad. Di ba yung parang may dala kang bomba, kunwari yung may dala kang bomba, yung pala wala, huliin ka na kahit magbiro ka ganun. Pero ito na yung mga tao na nagbibiro ka pa, talaga namang may namamatay din sa bakuna. Di ba sabi nga yung mga Yes. pinopospos sa film. So dapat wag ka magbiro. Yung mga tao tuloy iba, natatakot, lugar na ituloy na rin pagpapakuna. Kagaya nga ako, pero kapag ko makapal na yung bibig, kumain doon ng matamis na wala. O di ba, bumalik sa kapatid. Natakot na tuloy ako, kapatid ko pa, sa kapatid ko. Diyos ko. Pero sabi ko, pag nag-chill para seto, di ba nag-chill para may lang ganun ka? Di ba, yun yung ba chill? Gumagano'n. Correct. So, yun lang. Pero may mga tao na allergic sa paracetamol sa Biogesic eh. So ano pa magbukod sa paracetamol? Ano pa ba paracetamol sa Biogesic? May isa lang? Huwag kang mag-promote. Hindi ito. Biogesic ito ang related. brand. Paracetamol yung uri ng gamot. Oo, Ang paracetamol. tawag, bobo. Ganon. Pero Ay, yun wala lang, kang di ba? Ako talaga? Di ba? Oo. So meron na siya allergy sa paracetamol. Pero yun nga, ang sabi daw ng iba, bago ka bakuna, kasi eksakto related naman to kay Piolo Pascual, yung nangyari sa kapatid ko. Ang sabi daw po, bago naman tayo bakuna, painumin tayo ng paracetamol. Tapos right after, painumin din paracetamol. Tapos sabi daw ng kapatid naman ni Mildred, kung magpapabakuna, kailangan full ka. Yung may laman yung katawan mo, yung sigura mo para ano yung sabi ni Maureen Dredd, di Malakas ba? ka. Kailangan May lakas malakas ka. ka. Kasi Hindi kasi puyat, malakas yung ganoon. ano eh. Malakas yung gamot eh. So dapat full ka talaga. Yun naman ang sinabi ng Yun nga doktor. eh. So, oo. Okay. Oo. So, So, Pero pero yung huwag ka iba matakot, walang Kuya na- Ramel, na. Yun nga. Pero sabi nga, pag kami nararamdaman, okay. Ibig sabihin,
o ma-epekto sa immune system mo, di ba? Kasi naman pag nagkakalat iba-iba. ibig sabihin nun, may kakaiba kasi na parang kumbaga na-detect sa katawan mo yung sistema, parang ganun kaya nagkakalagnan. Ang lagnan naman daw talaga hindi Oo. sakit, parang reaction ng body pag may something reaction. na kakaiba sa katawan. Oo. Well, dito naman Parang kakaiba. Lolo, ang akin dito, Ayan, ang dahil sa dito, sinabi mo, Madam Malendi, Ay, sinasabi go ko sa kapatid ko, ang sabi, reaction ng katawan yun talaga. Di ba? Reaction. Hindi Reaction talaga ng sakit katawan. ang lagnat, reaction. Ang lakas ng boses, andito lang kami, oh. Yes. Romel, dito lang kami. Yes, pati naman Ayun sa mga nga, ibang bansa, hindi matakot. Ay, pero hindi nyo kayo, Pero hindi naman correct. sa fully dinedefend natin. Kailangan talaga, pag may na-offend, ibig sabihin may something wrong talaga. Dapat be sensitive. Oo. Pero itong kay Piolo, feeling ko naman hindi naman literal din na then I died. Ganon, parang figure of speech din, na parang hi, kumbaga ganon, expression, kumbaga. Pero, Kaya lang and then artista again, kasi eh. yes. Artista kasi Di ba, yun ang Martina? nagiging ano kasi, Oo. yung influence Kahit din sabihin kasi ng natin mga artista. metaphorically yung pagkakasabi niya ng Oo. denaytag, hindi literal, may mga ma-offend kasi, very critical yung usapin, di ba? Hanggang ngayon, marami pa rin syempre, di ba, unfortunately, yung hindi kinakaya yung, yung virus, ganyan, meron pa rin nasasawi. Kaya kailangan talaga napaka-maingat. Yes. Kahit simpleng tao ka lang, lalong-lalo na pag sikat ka na celebrity. Diba? Tapos may mga followers ka, marami mag-ingat ka sa mga pinopost mo. Kasi, Diyos ko, lalo na sa mga ganyang Corrected by. usapin. Oo. Ayan. At Ito ayan na naman naman si si Sir Sir Romel. Chika, Kuya Parang Romel. kinakabahan si Sir Kasi Romel. nag-chat ako sa kapatid ko eh. Pero mamaya na nga nakakaya sa Mamaya mga na viewers. yan. Ikaw Sorry po. Kaya related din naman to sa COVID, sa vaccination. Oo, Yung mamaya chat sa na akin siya ng kapatid ko. mamaya na kayo Pero wag na mag-text. po kayong matakot. Correct. Talagang ituloy natin. Correct. Bukas, kung nagpaano kami ni Bidot, pwede sumakit ang ulo namin. Pero gusto ko yung chat si Sir Nick, yung kaibigan namin. Paano yung... Wag paano muna hindi kasi magsakit wag ko na ang ulo, mag-mega. diba? Alam mo, magkakaroon pa ng ibang effect yan dahil nauuna pa yung nervyos. Oo, sabi niya, yun, Oo. ang sabi, Dun wag pong patataas ang maninervyos. dugo mo eh. BP. Diba? Wag daw maninervyos. Dun Ako, patataas Kerr, ang BP dapat mo. harapin natin yan, Kerr. Hindi po tayo mamamatay, If kailangan it's your natin ng time, vaccine. Ako, I It's always your time believe that if it's to your shine. time, it's time. It's yes. your time to shine. Pinoy Yes. Pop Superstar, ganon? Pinoy Pop It's not Superstar, yours. ganon? Yes. It's your shine to not to die, di ba? Pero nga po, dagdag chika natin, yeah. Ito, Oo. dagdag chika natin, Malindi. Alam mo, nakakatuwa. Di ba nakakatuwa? Dahil nga, alam naman natin na may hidwaan pa rin si Claudine Barreto, si Marjorie Barreto at ang kanyang pamangkin na si Julia Barreto. Silang Yes. kapatid niya, hindi pa sila nagkakayos hanggang ngayon. Pero alam mo ba, sa bagong movie ni Claudine Barreto sa Deception. presko niya para sa Deception, natanong siya tungkol kay Julia. Kinuha ang kanyang reaction sa sinasabi na babagsak daw ang karir ng kanyang pamangkin dahil nga parang nang agaw ito kay Gerald Anderson. Parang siya yung third party involved, di ba, na malalaos to. Pero alam mo, sinabi ni Claudine, masama ang loob ko kay Claudine, ay kay Julia. Pero at the end of the day, pamangkin ko pa rin siya, di ba? So, parang sinasabi taga blood is thicker than water, pamangkin ko pa rin siya. Hindi daw siya naniniwalang babagsak ang karir. Although nega daw talaga. Nega ngayon si Julia, pero hindi siya naniniwalang babagsak ang karir kasi mahusay na actress. Kumbaga, may dugo daw Barreto, may dugong Padilla na magaling din. Parang sinasabi ni Claudine, may dugong Barreto na parang pinapalama siya, magagaling ang mga Barreto. Si Claudine, si Gretchen, at saka si Marjorie. Pero among the three, ang magaling ay talaga ay si Claudine. So sinasabi, may dugong Barreto, so magaling. Tama naman talaga pagka mahusay kang actress, mahusay kang actor, lagi kang pukunin di ba? Pero yun nga, nakakatuwa na yung pinagtanggol niya, hindi daw babagsak. Although, may sama siya ng loob kay Claudine, di ba? Talagang pinagtanggol pa rin niya. Ang sinasabi niya, hindi daw nabibigyan ng mga good projects. Pero actually, Malendi, nabibigyan naman ng good projects itong si Julia Barreto. Correct, kaya nga binabash Malen tsaka Kuya Romel si Claudine Barreto kasi yung sinabi niya na she was not given the right projects. How come? 'Di ba? Sabi niya because of nagsulputan daw yung mga malalaking love teams ng ABS like Katniel, Lisken, Jadine. Pero naging isang malaking love team din ang Josh Lia, 'di ba? Yes.
Oo, Correct. naging malaking love Correct. team din at naging malaking artista din si Julia Barreto. Although medyo nauna siya ng kaunti kila Liza kasi so pagsulpot nila Liza, talagang nabigyan na kaagad ng ano yung Lisken eh. Pero wag sasabihin na hindi siya nabigyan ng magagandang projects kasi nagkaroon naman siya ng solo yung sila ni Enrique Hill, yung Oo. Mirabella ba yon, Kuya Pero- Romel, yung pero, hindi Mirabella, siya di ba? nag-click doon. O, Oo, tsaka hindi yung sa siya kanila nag-click. hindi nag-click. Tsaka yung sa kanila ni Ah. Miles Ocampo. Yung kay Miles Ocampo, na teleserye nilang dalawang magkapatid sila doon, hindi rin yung Oo. nag-click. Talagang marami pa rin Pero- siyang pinagdaanan ng mga love teams hanggang sa dumating na si Joshua sa buhay niya at nag-click na ng todo itong Joslia, di ba? Yes. Oo, medyo ano Doon lang. siya nag-click. Correct. Magaganda yung mga projects na binigay. Kaya nga lang, after nitong Joslia, yun na nga, medyo kasalanan din naman ni Bigwa. Julia kasi after nung movie nila ni Gerald Anderson, Ah. wala na, nasira na yung Joslia, nasira na yung love team. Kumbaga, yun din naman ang choice na ginawa ni ano, 'di ba, ni Julia. Pero ako din I agree with the netizens saying na she was given the right projects for me ha. Kaya lang talagang nasa sa kanya 'yon, 'di ba? Kumbaga, siya rin yung gumawa nung kanyang Ang kapalaran. sinasabi diba? ni Claudine, isa pa, dumaan rin naman daw siya sa part na ganyan. Yung parang medyo rebellious, parang ganoon. Rebellious. Diba? Mm. Yes, dumaan din naman daw siya sa part na yun, which is normal din naman daw. Diba? Totoo. Pero hindi Actually- magaling din naman si Actually, Julia, diba? Malin, naging pasoy din naman talaga si Claudine before. Pero yun nga sabi, dumaan siya sa rebelliousness. Pero ibig sabihin, parang pinalalabas niya, hindi naman ako bumagsak. Sabi, totoo naman, actually, sila yung pinagtapat ni Judy Santos eh. Sila yung Pero, teka lang hindi sila. Oo, bumaksak. Ang ipupunto ko lang doon, iba ang panahon ni Claudine before ng kasikatan niya sa panahon ngayon ni Julia. Na Dahil, ang dami-dami. because Yes. nung panahon ni Claudine, wala pang social media. Oh, grabe ang social papansinin media. ka. Oo, lahat ng kilos papansinin mo. lahat ng kilos mo. Oh, isi-segue natin yan. Kaya itong si Julia hindi nakayanan ng mga bash sa kanya, nag-turn off ng kanyang comment sa YT niya at pinrivate yung kanyang interview sa kanyang tatay na si Dennis Padilla. Ayan na nga. Dahil nga doon sa interview ng ating kaibigan si Papa OG Diaz, na exclusive interview niya kay Dennis Padilla kung saan parang nagbe-beg siya doon sa attention ng mga anak niya, Malen, di ba? So ito na Yes. naman. Oo, bumalik na naman ang mga bashing. Bumalik na naman ang pagiging nega niya ngayon because of that interview ni Dennis Padilla. 'Di ba? So walang Actually, kung matatandaan katapusan. natin, yung mga, di ba, yung mga tanong daw na hindi niya pa natatanong kay Dennis, yung video na yun, Oo. na vlog, Oo. humakot yun actually, pagka-post pa lang humakot somehow, ng mga positive comments sa netizens. So ito, parang nabigyan ng twist. Parang pumangit. tama. Oo. Pumangit Noong eh. maganda ang comments, ngayon parang nakikita, hinihiway ng mga netizens. At napansin, parang daw ganon. Oo, Correct. yun, I love you daw si Dennis Padilla. Oo. Ang sagot niya lang, thank you, finger Thank heart. you. Oo, Ay, ganun. Samantalang daw pag kay Yun lang. Gerald, Oo. samantalang daw pag kay Gerald, talagang pag nag-I love you ang tweet-tweet. Pero si Dennis, 'di ba? Kung kasi hodang Thank you. magpa-swab test siya just to have a schedule with his children, 'di ba, gagawin niya. Kasi the last time pala na nakita niya si Julia last December pa 'di ba? Ang tagal din na naghiwalay sila. Actually naghiwalay sila. 10 years old si Julia, 8 years old si Claudia, at 3 years old lang si si Leon. So itong Leon, hindi niya 3 years old ka, 'di ba? Para Kuya Romel, wala ka nang maalala ba noon pag 3 years old ka? Wala. Parang wala nang traces 'di ba? So hindi talaga sila naging close sa tatay nila. Yung 10 years old, naalala mo yung 10 years old, 'di ba, Kuya Romel? May isip. May isip na 'di ba? So sana at 'di ba? Oo, nung nagka-COVID si Dennis, 'di ba? Parang natuwa daw si Dennis nang sinabi ni Julia sa kanya, "You're not alone, Dad. Ganun, we're here for you." Sobrang saya daw niya. Pero financially, sa ibang tao siya humingi ng tulong kasi nahihiya pala siya. Nahihiya siya, Kuya Romel, tsaka Malen Kasi ang laki din umabot pala ng milyon din yung kanyang hospitalization 'di ba? Yung may COVID. Pero sabi niya, ang natatanda ko nung nagka-COVID siya, halos gabi-gabi daw, kausap niya yung mga anak niya. Yes, Sabi niya ganun, naman diba? daw siya. Kinakamusta naman daw siya. Yun yung sabi niya before. Kaya lang yun nga, hinaid na, may interview pala si Julia sa tatay niya. Hinaid niya na.
Kasi nga parang na-hurt din siya. Parang hindi na mapapanood kasi private na parang okay naman tayo dad, ba't nagpapa-interview ka pa ng gano'n, di ba? Pero yun nga, dapat hindi nila pagka domestic problem, kaya artista sila eh. Talagang may lalabas, di ba? Malalamat mo lang, matatanong ka. Wala kang choice kundi magsalita, di ba? Pero nasa side kung ayaw mo magsalita, pero sabi mo, ayaw, huwag na natin pag-usapan problemang pamilya yan. Minsan So, parang ngayon na naman, ayaw. Nagkalamat na naman, Oo, pero alam mo, nagkalamat na naman. May tumatak na kwento sa akin si Dennis Padilla na nung umalis siya sa bahay nila ni Marjorie, hindi niya alam ang gagawin niya. Kasi 8,000 pesos lang ang laman ng bangko niya. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula ulit. Yung ganun na parang bilang artista, wala talagang stable sa pagiging artista kasi minsan maraming projects. Parang tayong mga reporters din, kuya, di ba? Minsan maraming press con, minsan wala. Di ba? Nakaka-relate din tayo. Parang in a way, halos pareho rin tayo ng pareho rin tayo ng katulad din ng mga artista per material, per appearance. Kaya naging mahirap para sa kanya, di ba? Kala ko ba mamaya ka na magte-text? Text yung kapatid ko. Mamaya na. Correct. Oo. Kaya nga, nakakaawa rin. Sabi nga nung mga netizen doon, alam mo, nababasa ko yung mga comment nila, sabi niya, million views na kasi yung kay Papa O. Sana daw tulungan ni Papa O si Abutan, si Dennis Padilla, kasi wala nga masyadong racket ngayon, gawa ng pandemic pa rin. Hindi pa rin Abutan daw. Natutuwa ako dun sa mga comment ng mga netizens, kuya, dahil million views. Alam mo, ang yaman-yaman na ni Ogie Diaz. Tingin niyo si Romel at saka Ma'am Mildred, mali ba? Mali ba na parang nagsasalita pa ng ganito si Dennis? Kasi somehow talagang lumalala din yung tingin ng mga netizens. Totoo yun. Sa mga kapatid niya. Tingin niyo ba parang medyo negatibo din na nagpapa-interview pa si Dennis tungkol sa mga ganito? Ako, pwedeng ma-interview, kaya lang ang mga reporter, hanggat may ipipiga sa'yo, may issue, talagang pipigay ka. Nasa sa'yo na nga lang, kung gusto mong sagutin yung issue. Pero yun nga, sa pagsasalta na rin ulit ni Dennis ng against kay Julia sa mga anak niya, naging tuloy ulit ang dating ni Julia. So, di ba, na parang, ayun nga, lugar na okay na sila, pumayag na gamitin yung Valdivia, yung although screen name naman niya talaga is Pareto. Yung Valdivia, pumayag lang gamitin sa kanyang birth certificate at sa mga documents niya, yung ginagamit na. Pero ngayon, medyo nagka-problema na naman dahil sa pagsasalta na naman ni Dennis, di ba? So yun, kaya dapat, if I were him, hindi na sana ako nagsalta ng against sa pamilya. Kaya siguro, parang ito yung nararamdaman mo minsan, parang hindi mo, parang gusto mong ilabas Gusto mong ilabas. Pero siguro ilabas mo ito sa close friend mo na lang. Siguro walang way siguro na para mapaabot sa kanila yung kalooban niya. Tsaka siguro, naging sa panahon ngayon kasi parang feeling ko lahat ng tao nagiging emotional, nagkakaroon ng anxiety attack, nagkakaroon ng depression. Parang yun ang outlet niya ni Dennis para malaman din ng publiko yung nararamdaman niya. Kagaya, di ba? Oo, yung mga ganong interview. Lahat naging emotional lahat, pati si Berwin Mayley. Si Berwin Mayley, pinitay bahay. Si Karen Davila, di ba? Karen Davila, parang sila. Parang ito yung panahon na talagang very emotional ang mga tao. Parang feeling ko, ha? Mildred Bakod, asan na? Kolo mo keradan. Yung patos, hindi mo pa yata nagagawa. So, ayun na emotional talaga tayo sa dinaranas natin ganito. Pero thankful na lang tayong Malendi na kahit papano. Ako nga, sabi ko nga, thankful ako na wala na kaming binabayarang bahay. Kasi yung mabuti lang meron kaming sariling bahay. Ang binabayaran, pero mahal din yung pang-araw-araw na pangangailangan mo. Yung mga miscellaneous, di ba? Yes. Tapos yung kuryente, yung bill, yung mga bill. Mabuti lang, thank you sa Bandit Tonight. Meron kaming show. Thank you sa Bandit Tonight Tabloid. Kuryente. Thank you very much na meron tayong show ng ganito. It helps a lot sa atin, di ba? Thank you very much, Survey. No, ang lalong-lalo na yung mentally, it helps us a lot na hindi tayo nagiging mapurol. Di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung yung we keep our sanity, kumbaga.
kasi kahit pa paano, interaction pa rin tong nangyayari sa atin, di ba? Nalilibang At may tayo. outlet tayo kasi Oo. kung wala tayong ginagawa sa mundo, ay na pwede ka na mag-isip, magiging ano ka na ulit, di ba? Depression, mararamdaman mo na. Mabuti may outlet pa rin tayo. Salamat talaga sa Abante tonight, Showbiz pa more tonight, kay Sir Hill, kay Ma'am Jen, kay Sir Ray, thank you very much po sa show namin na ito, di ba? Na parang, kagaya si Malendi, tatlo-tatlong shows niya dito, di ba, friend Malendi? So, may outlet ka talaga. Buong Very ningning. thankful. Very Super thankful. Oo, tama naman. And with that, Totoo na. with that. So, ayun nga, parang, and with that na ba? Parang gusto ko pa magpuputak. Magpuputak And ko. with that, wag ka na raw And with that- kabahan, Sir Oo Romel, nga eh. at baka tumaas ang BP. BP. Ayan. Oo. O, Ayaw, sige. mga friends, Ayan. wag po kayo matatakot magpabaksin. Although kinakabahan ako dahil sa mga text ng kapatid ko. Sir Romel, Alam no? daw, kumapal daw yung bibig niya. Parang meron pag nagpaput kami nilagay anesthesia. Kumapal yung bibig. Kumain daw ng Hindi matamis kaya, na wala. hindi ba tinurukan sa bibig? Tinurukan daw eh. Nagpapunot. Oh, Sa binit? nagpapunot. Bibig. Kaya Kala- nag-ganon. Aba yan, ayun nalilito nga. naman ako. Charos! Pero yun nga, nag-chill daw siya. Allergy daw siya sa paracetamol, hindi pwede. May mga ganun pala, may mga taong allergy sa gamot, kagaya ni Eric Borromeo. Anyways, mga Oo. friends, ayun po, gaya po sabi ko, huwag tayo matakot, huwag tayong gaban, kailangan natin ng Correct. vaccine. So, Pero, ayun po, oo. magpapaturo ka tayo para po Oo. maging safe tayo. Total, ilang araw lang naman chill-chill. Diyos ko, kala mo nagsalita sa Kristo. Basta ibig sabihin, totoo yun. Reaction yun ng body mo, Malendi, di ba? Oo, and with that, Pero yun, and with that, maraming salamat po sa panonood. Sa ngalan po ng aming kaibigan at Costa, si Rodel Fernando. Ayan po, ito po si Roel Casete. See you again on Wednesday. ako naman po si Mildred Amistad Bakod. And of course, ang Malendi, maraming salamat po sa mga pumorans natin na lagi tumututok every Wednesday. Again, tutok ka lang ha, papanood nyo kami alas 5 ng hapon tuwing Miyerkules dito lamang sa Showbiz pa more tonight. Bye mga friends. Thank you for watching. Sir Ray, thank you. Sir Hill, Ma'am Jane.